Hello class, good morning everyone. And for today's video, tuturo ko sa inyo kung paano mag-create ng account using PHP file before tayo mag-upload ng website natin through Postinger. Okay, let's start to the scratch na. So, meron na ako ditong, so, palangalan ako ng jump to na lang. Jump to, ito yung templates na nakuha ko dun online. Meron din siguro sa inyo. So, yan, yan lang natin. So, meron, ayan, ito na yung nakuha ko. So, yung first na kailangan natin gawin is kailangan pag-aralan muna natin yung mga file na sa loob, no? So, as you can see, ang gumagana dito is the index. So, kailangan kasi ang mauna dapat is the login, no? Login dapat ang mauna. So, ito, papangalanan ko na lang itong dashboard.php. So, actually, kailangan nyo silang i-rename lahat ng up to PHP kung HTML file siya. Hello. Okay. So, itong login, gagawin ko siya tong index.php. And then, ang affected dyan is yung login tsaka yung registration. Ewan ko sa inyo kung ano yung nakalagay. Pero mostly, ganun yung uh, mga pangalan. No? So, paano natin malalaman pala kung yun pala siya. No? So, type nyo lang dyan, registry.php. HTML. Register ba yan? Type na para makita lang natin kung anong itsura niya. No? Register.html doon sa ating localhost. Para makita nyo lang siya kung anong itsura niya. Yan. So, ito yung register. Ito naman yung ginawa ko na kasi siyang index. Ito na yung login ko. So, i-craft. Yo. So, papalitan natin ito ng PHP ulit. So, yun muna ang papalitan ko kasi yung iba, hindi ko naman na kailangan. Okay. So, the next one is, syempre, yung sa login, pagka-click ko yung registry, um, ito kasi nangyayari. Ayan lang. So, pag click, ayan nyo muna ibang button. Click ko yung create account. Okay lang. Click ko yung create account. Yun. So, magli-link pa rin siya dun sa ayan, yung sa Katsu yan. Tanggalin natin yung Katsu. Yun, sa hindi natin mahanap. Gagawin lang natin is just yung sa yung yung create an account, i-link natin sa PHP. Kasi kung mapapansin nyo, pag kiniklik natin ito, napupunta siya ng registry.html, no? Which is dapat mali. Dapat registry.php. Yan. So, yung create an account dapat siya ay PHP file. Register.php. So, depende yan sa pangalan na nilagay nyo dito sa inyo. No? Try naman natin siyang kung gagana. Dapat PHP siya. Yun, PHP na siya. Hindi na siya HTML. Okay? Next one is kailangan ma-connect natin itong ating Windows form sa ating SQL server. So, paano ba natin malalaman kung ano yung SQL server natin? Punta lang tayo ng PHP may admin. Nakaran yung WAMP server ko dito. So, after nyan, so hanapin ko yung database. Actually, kanina may ginawa na akong database para medyo mabilis tayo, which is dbjam and tbl info. Yan. So, yung tbl info, meron siyang lamang first name, middle name, and last name. So, burahin ko na lang yung laman para cleared yung laman natin. Okay. So, after nyan, ibibigay ko sa inyo itong source code na to para hindi na kayo mag-type. And so, gagawa lang kayo dito ng file na connection.php. Yun. So, ito na siya. O nga pala, para mas mabilis kayo dito sa Sublime, pwede kayong mag-file tapos open folder para dito lang natin siya bubuksan-buksan. So, example. Yun. So, mapansin nyo, another Sublime Windows. So, yan yung connection, wala pang laman. So, ang ilalagay lang natin dyan is
ang title. Yan, ito yan. No? So, kukopyahin nyo na lang yan. Wala naman ang problema. So, yan. So, actually, we have username, the local host, the root, and then the password, and then the database. So, mapapansin nyo yung database ko is nakadepende yun sa pangalan ng table, ay database na ginawa ko. DBJump. Then, nakikita natin dito kung connection successful siya or connection failed tayo. So, try naman na natin. So, before nun, so meron tayong nilalagay sa index natin, which is the required. Ito yan, oh. Ito mo nang kopyahin lahat kasi mag insert agad yan pag ito muna yung required. So, balik tayo dun sa Sublime. Kung kayo ng index.php, lagyan nyo siya ng PHP sa taas. Tapos close ng PHP. So, ganyan yung open close ng PHP. Tapos required, required once connection.php. So, kinocall lang natin ito. Kinocall lang natin siya. Para malaman natin kung gumagana pa siya or hindi. So, new tab natin. Ay, galing nyo na lang mag-new tab palagi. No? Kasi yung catch nyo sa savings. Yan. So, paano natin nalalaman kung nakakonect na ba siya? Kasi oras na niran natin yung index.php, dapat gagana na si connection. So, yan. Meron siyang display na connection successful tsaka connection failed. So, as you can see, medyo lang hindi lang siya halata. Pero pag hinighlight nyo dito, yan, meron na siyang connection successful. Yan. Pag hinighlight natin. So, ano lang naman yan is for testing purposes. Pwede nyo na siyang tanggalin when tapos na kayong mag-connection successful. So, para mag-disable dito, ano lang, double backslash lang. Disable lang natin siya kasi alam naman natin na kumakonect na siya. Para wala na yan, para hindi naman pangit tignan, no? Okay? The next one is dun sa create an account. So, sa create an account, sa registry.php, kailangan din natin yung connection. So, gagawa ulit ka dyan ng PHP. Tapos, i-call mo lang ulit yung connection.php. Try natin, ah. So, tayo. So, pagka-click ko ng create account, yun, may mali ako sa line 2. Bakit mali? Kulang siya ng R. Required lang. Ayan. So, mga ganun lang. Minsan, pag capital lang, minsan mali na siya. Create an account, yun. So, pag gusto nyo makita kung talagang nagdududa kayo kung talagang tama ba yung code nyo or mali, no? Yan. Balik nyo yung ano lang, yung connection. Check connection lang. Na? Tapos, try lang natin. Yun. So, meron ulit siyang connection success. Pero pag hindi na, tanggalin nyo lang siya kasi para hindi magulo yung ating website. Okay. Okay. So, after dyan, for example, nagkamali kayo ng spelling dito, no? Ano ba yung magiging mangyari? So, pag click natin yung create an account, yan, so kakaroon siya ng warning, unknown database, DBJump. So, ibig sabihin, unknown database, hindi niya makita yung database mo or mali yung pangalan ng database. So, yun lang yung mga common errors lang. Ayan. Okay, so after nyan, so meron na akong database dito ay table which is tbl info. Ang gagawin natin is every time na kiniklik yung register, papasok siya dito sa first name, middle name, and last name. So, hindi ko na siya pinagtugma, no? We have first name, last name, email address, no? Kayo nang bahala. Mamaya. So, ang gagawin ko lang dyan talaga is the first name. Okay, so balik tayo dun sa code. Hindi yan. Okay, dun sa registry, kasi sa registry yun, no? I-zoom out ko lang dahil nakakalula yung mga codes natin. So, may part dito na kapag kiniklik natin, ito. Yan. Dapat pag kinlik yung register account, kailangan mag-save siya, di ba? Parang gano'n yung instinct natin. So, ang gagawin natin is, kailangan natin palitan yung, meron na akong buttons dito. Ito yung sa fields natin, ito yung naman sa insert button. Okay? Ito yung insert button natin na papalitan nyo yan kasi ang original na nakalagay dyan is pag HTML siya is ganito, no? Ayan, register A ang ginagamit nila, no? Ano yung A? Hyperlink yan, no? Dapat ay input.
Dapat input. Burahin nyo na lang ito. No? Burahin nyo na lang siya. Ayan. Submit na lang siya. No? Okay. Try, tignan natin na. Tignan natin kung ano yung tsura niya. Ah, refresh. Yun, kulay red siya. Pag gusto nyo kulay blue, biyahin nyo lang yung kulay ng Facebook, which is button black. Ayun, button Facebook. Button user kasi yung gamit natin. Pangit. Wait lang. Gayahin natin yung buong class ng Facebook. Yun, so, yan. So, other than the other buttons, pwede nyo na siyang tanggalin yan, no? Pero ako ngayon, hindi ko muna siya tatanggalin for the sake of tutorial lang. The next one is kailangan natin palitan yung fields natin. Yung fields yung pinaglalagyan, no? Kasi ito yung ilalagay natin. Ang nakalagay kasi dyan sa mga web nyo is ito. Ay, paano ba natin malalaman? Hanapin niyo yung first name. First name na lang muna ang ilagay natin, no? Hanapin natin yung first name. Pagka ito siya. Yun. Papalitan niyo yan ng ganito. Yan. So, naka-input ako kasi yung original is naka-input naman kaya lang wala yung name. Wala yung name, no? Saka yung ID. Okay, tandaan nyo lang lagi na ang name ko is first name and then the ID ko is the example first name. Pwede nyo rin ipagpareho yan, no? Pwede rin hindi naman na, no? Kasi hindi naman na importante. Okay? Tapos, yung sa form pala, eto, kailangan, di pala nakasama ito doon sa code. No? Isama na rin natin. Ang form nyo dapat naka-post siya. Yan. Post. Form post siya. Sama na natin. Sama natin siya doon sa ibibigay ko sa inyo. Yan lang, natagdagan lang naman ng method na post, no? Para sa pagka-refresh yan, no? Okay, so ayan, try natin muna. Try muna natin. So, doon sa taas na, pwede na natin ilagay yung post doon sa taas. Yung ito. Kanina, di ba hindi natin siya kinopya to? Ito. If post. Discuss ko sa inyo para sa kanya. Okay? So, if post submit, yung submit word is na kinukuha siya dun sa button. Ayun. Ito yung button natin. Ibig sabihin, parang ang sabi niya is, pag kinlik ko yung button, anong mangyayari? Ito siya, no? Ito yung mangyayari. Okay? So, if first name ko is, ang ganito kasi yung itsura ng declaring of variables. If first name is equal to post, ang ibig sabihin ng post is kinuha ko siya dun sa fields na first name. So, yung first name na yun is ito siya. Pwede siyang i-highlight to para makita nyo lahat. Ayan siya. Dito ko siya kinuha. No? Tapos, kung mapapansin nyo, dun sa aking insert into statement, siguro familiar na kayo dito sa SQL statement, we have first name, middle name, last name. Then, meron ako nitong first name. Tapos, pangalawa, ito ay variables. Ito ay text lang. And then, this is the words. So, try natin muna kung gumagana. Baka hindi naman pala gumagana to. Okay, so let's go back. Refresh lang natin. Then, create an account. Tapos, maglagay lang ako ng kahit ano. Tapos, submit. Ay, nga pala, email pala to. Medyo ma-RT na ang aking template sa nakuha. Yon, so pumasok na siya. Tignan natin, pumasok. Ayun, pumasok na siya. Okay, so kung papansin nyo, yung code ko is, ang nilagay ko lang dyan is first name. First name lang. So, paano pag magdadagdag tayo ng kagaya ng last name or other one? No? So, lalagay mo lang siya to ng dadagdagan ng variables. Pangalan lang is last name. Then, post last name. So, una-unang variables. So, doon sa baba naman, eto, kasama yung inputs lang. Try nyo lang yan. Palitan nyo to is, yan, paste nyo. Tapos, ito ay last name.
Palitan niya rin pala yung ID. Pagpareho niya na lang, no? Para hindi kayo malito. Try natin. Tapos dun sa SQL natin, ito, papalitan niya lang siya ng uh, last name. Siyempre kung ano yung dineclare mo variables. Save lang natin. Kayo nang bahala doon sa other, other, natin. So, try ulit natin. So, lagi kayong bumalik sa index. Kasi yung cache niya nasisave yan kaya dapat bumalik kayo dito. Yan. So, 1, 2, 3. Number naman ang gamitin natin. Email natin. Submit. Yan. Pumasok na yung dalawang number na nilagay natin. Yung last name na lang. So, other than that, pag mas marami kayong fields na nakalagay sa registration is mas marami din to, no? Dadagdagan nyo lang siya ng comma. Okay? So, kung papansin nyo, every time na nag-create ako ng account, parang walang nangyayari. Hindi ko alam kung nag-save ba talaga yung ginagawa ko or hindi, di ba? So, ngayon, ang gagawin natin, lalagyan natin siya ng alert na pagka na-save ba is dapat meron siyang alert. So, ang ginagawa ko, kumukuha lang ako sa W3 Schools. Bootstrap. So, anong bootstrap yung gamit niya? 5 siguro yun, ah. Tapos punta kayo sa alerts. So, ayan, pili na lang kayo ng alerts dito. Siguro yung success naman siguro ang kukunin ko ito siya. So, ilalagay mo lang siya. Ay, may code na. Ata akong nilagay niya. Saan ba siya? Wala pala, no? Wala. Sige, isama ko na lang din. Okay, gusto niya ba siya gustong ilagay? For example, doon na siya gustong ilagay um, sa mga nilagay. Teka lang. Itsura. Ito siya gustong ilagay sa may, dito na lang siguro. Sa may before submit or sa taas ng submit, no? So, hanapin mo lang yung submit. Ito siya. Dito na lang siguro. Yan. Yun na yung kinapya ko doon sa W3 schools. Ah, yan. So, mag-edit nyo lang syempre para mas maganda. So, pag refresh natin to, meron siyang ganyan, agad-agad, no? So, paano natin siya kontrolin? Dapat pag kiniklik to, saka siya lalabas. So, gagayahin mo lang din yung nasa taas, yung post. Yan. Kaya lang, kung mapapansin natin, yung post is ilalagay natin siya dito sa loob ng HTML code. Kaiba kasi yun. Yung sa taas kasi is HTML code. Ito ay PHP code. Ito ay HTML code. Yan. So, paano natin gagawin yan? Kailangan mag-create tayo dito ng PHP file. So, open, close lang yan. Siyempre, huwag nyo kalimutan yung close. Dapat sa ulo nyo yung close open ng tapos, yan. So, di ba kasi, ang post is ganyan siya. Dito dapat yung close, no? Para every time na i-click yung submit, saka pa lang siya lalabas. Okay? So, ngayon ang problema natin is iba yung kulay ng HTML, dapat ganito yung kulay niya. So, kailangan nyo i-close yung HTML dito, ay yung PHP. Tapos, kailangan nyo ulit siyang i-open dito. Parang napagitnaan kasi siya. Ayan. So, yan. Okay na yung kulay, no? Try natin. Yun. So, wala na. Try natin mag-register. Click natin. Oh, mali. Ang galit sa email, no? Ayan. Yun. So, successfully register na. So, pasok ba? Ayan, pumasok yung na-register natin. So, ganun lang naman. So, saka na lang muna yung login. Pagka natapos siya na itong register button. Siguro bukas. Okay, thank you.